Ngayong umaga, bahagi po ng ating mensahe na sinimulan ko yung paksa na sinimulan kong buksan, all about worship. We're worshiping God. At ipagpapatuloy ko po ito ngayon, worshiping God with sound teaching. Pagsamba sa Diyos na may mahusay o magaling na aral. Katumbas po nun ay tamang aral. Hindi po lingid sa inyong kamalayan, kaalaman mga kapatid, na mayroong ipinamamaraling kasinungalingan dito sa ating bayan. At ito'y lumilikha ngayon ng kalituhan sa ilan, pagkadismaya sa iba, at lumilikha itong ipinamamaraling kasinungalingan ng division na pagkakabahabahagi sa katawan ni Kristo. Una sa lahat mga kapatid, hindi na po ako nagtataka. Hindi na po ito para sa akin kagulat-gulat sapagkat ang Panginoong Hesukristo mismo, ang tunay na Jesus ng Biblia, ay nagpaalala 2,000 years ago na darating ang panahon na lilitaw ang mga manlilinlang o mga deceivers o mga charlatans o mga manluloko, mga kapatid, sa diretsyong pananalita po. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, para po sa kabatiran nating lahat, ito'y pauna na po ng ating Panginoong Hesukristo. 24:3, ang sabi, ang wika ng ng salita ng Diyos, samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarili na ng mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Maliwanag po ang warning ng ating Panginoon. At ako'y naniniwala sa liwanag po ng salita ng Diyos na tayo'y nasa mga huling araw na. We are in the last of the last days. Nasa huling araw na po tayo. Muli ko kayong dadalhin sa aklat ng unang Timoteo, mga kapatid. 1 Timothy chapter 4. Unang Timoteo, Kapitulo 4. Muli nating pakinggan at dinggin ang salita ng Diyos, ang Biblia. Sa versikulo 1, sinasabi po dito, ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Basahin natin sa wikang Ingles, mga kapatid, sa inyong kapahintulutan. Now the Spirit meaning the Holy Spirit. The Holy Spirit expressly says, maliwanag
Malayang sinasabi. And he is saying that in latter times, pansinin niyo po, sa mga huling panahon, in latter times, some will depart from the faith. So ang pinakikita nito sa atin, ang pinauunawa sa atin, na itong ilan, sabi dito, yung iba na tatalikod sa pananampalataya, ay dati nasa pananampalataya. Yan po ang logic niyan. Simpleng common sense. Na itong iba, yung some na ito, yung iba, they will depart from the faith. Pansinin, no? They were once in the faith. And they will depart. Magkakaroon ng departure from the faith. And we all know na yung the faith with definite article, yung faith na iyon, ay walang iba kundi yung katotohanang nakasulat sa Biblia. Ang kabuuan ng salita ng Diyos. From the Old to the New Testament. Yan ang the faith. Bakit sila tatalikod? They were once in the faith. Tandaan niyo po, ito ang magiging kaganapan in these latter times. O sa mga huling panahon. Giving heed to what? Number 1, deceiving spirits. And number 2, doctrines of demons. Make no mistake, mga minamahal. Demons are real. Evil spirits such as deceiving spirits are real. Hindi sila katang-isip lamang. Hindi ito figment ng isang producer or writer ng mga horror films. Demons are active and they are real. At ipinakikita na ho sa atin from the Word of God na ang aral ng mga demonyo ay umiiral. Ang aral ng mga deceiving spirits ay talaga namang lumalaganap. Hindi na sila nagkukubli ngayon. Hindi na sila nagtatago. And some will depart from the faith. And it's happening. First of all, mga kapatid, gusto kong ibahagi sa inyo yung meaning of in the latter times, no? Sa New King James Version, in the latter times or in the last days. Nakikita niyo po, ito po yung period from the first coming of Christ. Listen carefully. This is the period from the first coming of Christ until His return. So way back 2,000 years ago, nagsimula na po yung last days hanggang ngayon until His return. So nasunod niyo po. Yun ang latter times, yun ang last days. And departure or apostasy. Apostasy will exist throughout that period. So yung departure or apostasy ay iiral sa kabuuan ng period na yon ng last days or latter times, beginning from the first coming of the Lord Jesus Christ until His return. So sakop tayo, and we are waiting for the Lord's return. And our church, in fact, ang buong Christendom believes in the second coming of the Lord Jesus Christ. And church, listen carefully. Ang apostasy or departure from the faith ay aabot, it will reach its climax shortly before Christ return. So in other words, church, hindi po ito mababawasan, madadagdagan pa. And it's happening. Nakakalungkot man, ako'y nababahala, mga kapatid, hindi na lang para sa aking sarili. Because I
know where I stand. I say this humbly, church, brothers and sisters, I know the truth. At ang katotohanan ay hindi labas sa Biblia. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. And if you know the truth, you know where you stand. At dahil ikay nakatindig, steadfast ang iyong pagkakatayo sa katotohanan. If you know the truth, madali mong maiispatan. You will be able to spot the fake or the lie because you know the truth. Simple illustration po sa mga bankers at like ko naririnig po ito sa mga experts on how to detect, to determine, to spot a fake peso bill. Hindi mo pag-aaralan yung features ng fake. You will not waste your time or maglalaan ka ng time para pag-aralan yung features ng fake peso bill or dollar bill for that matter. Ano ang itinuturong technique? Pag-aralan mo, kilalanin mo, alamin mo ang features ng genuine. Kaya hipo pa lang, kapag expert ka and you know yung fake, hipo pa lang, alam mo. If you know the genuine one, hipo pa lang, alam mo na yung fake. Yun din ang isi-share ko sa inyo bilang konting payo po ito, mga kapatid. Know the truth. 8:12 ng aklat ni Juan, sabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, you shall know the truth, if I'm not mistaken, and the truth shall set you free. See? Sabi ni Lord, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. So ipinapayo ko po ito sa inyo, mga kapatid, that you know the truth. At lahat po tayong mga Christians ay merong personal na Bible. Meron tayong salita ng Diyos na pinangahawakan. This is the faith. If you know the truth, you will defend the truth. Pag alam mo, kung alam mo ang katotohanan, familiar ka sa katotohanan, makikilala mo yung fake. Gaya po ng aking iparirinig sa inyo. It really saddens me bilang isang ministro ng Ebanghelyo, mga kapatid, dahil itong, first of all, church, hindi ko pinipersonal itong mga taong ito, itong mga preachers na ito, mga kapatid. I do not know these men from Adam. And I don't care to know them. You understand? Bakit pa siya ipinadala? The guy last week, if you Nag-push pa siya recall, ng kanyang buhay. ay in-expose ko po itong isang pastor ng isang church. Binanggit ko niya yung pangalan niya last week. Hindi ko na babanggitin ang pangalan niya. Pero siya ay CEO ng isang coffee chain, Big Brew. No? So alam niyo na, mga kapatid, kapag nakita ko itong Big Brew, lalagpasan ko. Okay? Dan marami naman diyang nagtitinda ng kape. O kaya magtitimpla lang ako ng kape sa bahay ko. Pero alam niyo, Big Brew. Why? Dahil ang teaching niya ay taliwas sa salita. Ipinahayag ko po ito, pinakita ko po sa inyo yung ebidensya last week, if you recall. By the way, meron siyang bagong business. Mas nakakatakot yung bago niyang business na ang titulo ay Lemonyo. Lemon juice na binigyan niya ng title, Lemonyo. Now, ngayon, ang ipapakita ko naman po sa inyo, mga kapatid, sa kapahintulutan po ninyo, ay isang kilalang-kilala rin po siya eh. Hindi ko siya, inulit ko I have nothing against his personality. O ano man yung preference niya. I repeat, hindi ko siya kilala.
So ang aking pinupuna ay yung maling aral. Hindi yung pagkatao niya. Ang pinupuna ko, yung maling aral. Na ipakikita ko po sa inyo ngayong umaga. At nakababahala po sapagkat una, may mga nalilito na. May mga nalito. Meron din pong ilan na nagsabing nakakatakot na ngayon maging Christian. Nakakatakot maging Kristiyano. At nagdulot po ito ng division. Nagdudulot po ito ng division sa church, sa body of Christ. At hindi ko pwedeng palagpasin ito, mga kapatid, dahil hindi po ito simpleng pagkakamali na pwedeng itolerate. Lahat naman tayo may mga pagkakamali, di ho ba? At kagaya po ng naging panuntunan ng ating local church na in all things essential, unity. In all things non-essential, respect and liberty. But in all things, love. So ang inaatake ngayon ay yung essential and fundamental, one of the major and one of the most important, if not the most important doctrine sa Biblia. Yung doktrina ng Godhead, ng pagka-Diyos. And mind you, church, ang inaatake ngayon ay ang kabanal-banalang pangalan ng Diyos. One of the names of God in the Old Testament is Yahweh. In fact, ito'y sobrang sagrado sa mga Hudyo na hindi nila mabanggit-banggit because one of the names that was revealed by God in the Old Testament ay YHWH. Na kung tawagin po ay ang Tetragrammaton. It's so revered by the Jewish people na nangangamba sila, no? Mga kapatid, respeto nila, hindi nila basta mabanggit yon. Kaya ito'y inispell nila ngayon ng Yahweh para mabanggit. At sinang-ayunan po ito ng mga Bible scholars. In fact, we say it with reverence. At ang inaatake ngayon ay ang pangalan, one of the names, in fact, the most sacred name of God, Yahweh. Doon ako nagre-react. At kaya po, nakababahala ito sapagkat ito'y nagmula hindi lamang sa isang hindi kilalang pastor na kagaya ko. Maliit lamang po ako, mga kapatid. Maraming maliliit na pastor na kagaya ko. I'm just an ordinary man. Ako'y simpleng tao lang na naniniwala sa Biblia. But itong mga nagpapakalat ng mga maling aral na ito'y kilala sila eh. Lalong-lalo na itong ipakikita ko sa inyo. Malaki ang kanyang influensya. Siya ay well-known. In fact, sa dalawang sona ng ating kasalukuyang Pangulo, isa siya sa nananalangin, yung interfaith prayer. At dito sa aking Biblia, personal kong Bible, one of my Bibles po na salin sa wikang Tagalog, dito sa panimula, narito rin ang kanyang pangalan. Maraming pakinabang sa poemen ang Biblia ng mga pastor. Pangalan po niya at mamaya ipakita mo. So influential. Kilala siya. Marahil ang karamihan sa inyo ay sumusubaybay sa kanyang mga
practical teachings. May mga booklets even sa bantog na bookstore in our country. Nandun ang kanyang mga libro ay isa sa mga best sellers. Ngayon, pakinggan ninyo, gusto ko lamang ipakita sa inyo para wag akong maakusahan na ako yung nag-iimbento lang at sabi na iba, kaya kayo ganyan kasi inggit lang kayo. Wala akong dahilan para mainggit. Mga kapatid, by the help and grace of God, walang inggit ang katawan ko. Walang inggit ang bawat buto ng katawan ko. As I said, I do not know this man and I have no reason to be jealous of him. Ang inaatake ko, if I'm attacking his wrong teaching. Nangaral siya o nagturo, nagturo ng mensahe na pinamagatang of legal age na siya. Kita niyo yung mga title pa lang, of legal age na siya. Now, tignan niyo po sa heading, Yahweh, hindi raw tunay na Diyos. Si Yahweh, full of darkness. Let us listen sa bahagi ng kanyang message. Brother Pong, please. Bakit pa siya ipinadala? Nagbuwis pa siya ng kanyang buhay para lang susugan, para lang ba i-emphasize at ituloy ang mga katuruan ng mga religious leaders noon o para banggain yun at ibahin. Isinugo si Jesus bilang liwanag as answer to darkness. Isinugo si Jesus para ituwid ang liko, itama ang mali, liwanagan ang madilim. Merong object, may subject ang mga katuruan ni Jesus. Usually, it is a reaction to a false teaching that was prevalent and ruling over the lives of the people. Kaya pag sinabi niyang, I am the light, may the light. Ibig sabihin, meron diyang hindi light. Akala niyo lang light siya. Kumusta ba ang Israel? Sinugo si Jesus para ituwid ang liko. Wala tayong tutol doon. Itama ang mali. Wala tayong tutol doon. Liwanagan ang madilim. Pero tignan niyo po, mayroon siyang ibang, tuloy lang natin para makita natin yung, kasi si Yahweh full of darkness. Nakakapangilabot po mga kapatid. Sa totoo lang, kinikilabutan ako kapag binabanggit ko eh. Merong object, may subject ang mga katuroan ni Jesus. Usually it is a reaction to a false teaching that was prevalent and rolling over the lives of the people. Kaya pag sinabi niyang I am the light, with the light, ibig sabihin meron diyang hindi light. Akala niyo lang light siya. Eto na po, listen carefully. Continue, brother, please. Kumusta ba ang Israel bago dumating si Jesus? Meron diyang hindi light. Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. At ang araw ni Yahweh, don't mistake it for araw ni Jesus. Magkaiba yun. Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Yun ang magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. So as you can see here, kita-kita agad yung contrast. Jesus comes as light, and Amos tells us that ang araw ni Yahweh is a darkness, kadiliman, hindi kaliwanagan. Zephaniah 1:14-15, malapit na ang araw ni Yahweh, iyon ay araw ng poot, ligalig at dalamhati. Araw ng pagkasira at pagkawasak. Araw ng kadiliman at kalungkutan. Araw ng maitim at makapal na ulap. Then Jesus comes declaring peace, love, rest. Ibang-iba. 2 Samuel 22:12, He, meaning Yahweh, surrounded Himself with darkness. Psalm. Ito niyo po yung intimation niya, no? Jesus comes declaring peace, love, rest, ibang-iba. Sinitas niya ang Amos 5:8, kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. At ang araw ni Yahweh, don't mistake it for araw ni Jesus. So nakita niyo yung progressive na kanyang pahayag. Sabi niya, magkaiba yun.
kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Yun ang magiging araw ng kadiliman. So as you can see here, kitang-kita agad yung contrast. Jesus comes as light and Amos tells us that ang araw ni Yahweh is darkness. Hindi na kailangan na laliman pa natin yung pangunawa. Kung ano-ano pa yung kanyang mga paliwanag. At sabi, at hindi kaliwanagan, iyon ay araw ng poot, ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng maitim at makapal na ulap. Sumisita siya ng prophecy from the Old Testament, from the book of Amos, na hindi niya naintindihan kung bakit ito sinulat at sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Amos. You know not what you are talking about. Remember mga kapatid, ang Old Testament, especially from the book of the prophets, minor and major prophets, madalas ay kanilang ipinaprophecy, hinuhula nila yung darating na judgment. Judgment, yun ang subject dito. Because God who is holy and just, mapagmahal, maibigin, mabuti ang Diyos, subalit hindi niya palalagpasin ang kasalanan. Hindi niya palalagpasin ang pagsuway ng tao sa Kanya. At sinabi rito, kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. At ang araw ni Yahweh, don't mistake it for araw ni Jesus. Totoo po, na sa judgment there will be darkness. Even sa New Testament, if you will read the book of Revelation, bago dumating ang ating Panginoon, during the Great Tribulation period, God will pour out His wrath, His justice, His anger. Because God is just and God is holy. And yet, ini-equate niya si Yahweh sa kadiliman, na si Yahweh ay darkness. That is a lie. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Then Jesus comes declaring peace, love, rest. Ibang-iba. Kita niyo kung yung paglalaro niya, panglilito niya sa mga tao. 2 Samuel 22:12, He, meaning Yahweh, surrounded Himself with darkness. Hindi niya naintindihan ang talatang ito. Kaya pag sinasabi ni Satan, I am the light. I am the light of the world. This is in contrast to the object of his teaching, which is darkness. Tuloy mo, kapatid. 97, 1-2, 2:12 rules. Darkness surrounds him. Kaya pag sinasabi ni Satan, I am the light of the world, this is in contrast to the object of his teaching, which is darkness. See the opposite. Elyon, God the Most High, is light. As Jesus is light. Matthew 4:16, ang mga taong nasa kadiliman, and parenthetically, this is mine, sino ang nasa kadiliman nino? Dapat itanong mo yan. Kasi sabi ni Jesus, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakakita ng maningning na ilaw. Nakakita sila sa wakas. At ito ay si Jesus, ilaw ni Jesus. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan, lilim nino, ay sumikat ang liwanag ni Jesus na sugo ni El Elyon. The contrast is very clear. John 1:4-5, meaning Jesus here, the Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. Who is darkness? Who is in the darkness? Kasi sabi, dumating si Jesus upang papagliwanagin ang kadiliman, at ang mga nasa kadiliman ay mahahango sa dilim, at hindi magagapi ng kadiliman ang liwanag ni Jesus. There is contention here. There is conflict. And we have to resolve it inside our minds para malaman natin kung saan tayo tatayo. John 8:12,
Jesus spoke to the people once more and said, I am, not anyone else, not somebody else, I am the light of the world. If you follow me, not someone else, not darkness, you won't have to walk in darkness. Under whose darkness and dark shadow do they walk in? Because you will And dark shadow do they walk in. Tuloy. have the light that leads to life. If to life, then they are not in life. Simpleng-simpleng statement ito pero pag hinimay-himay mo, maraming ibinubunyag. Sinasabi ni Jesus, ako ang liwanag para hanguin ang mga nasa dilim. Dapat itinatanong ng mga Israelites who were very religious at the time, you mean nasa dilim kami? Oo nga, kaya ako dumating You mean? Yes. Kaya ako sinasabi sa inyo, I am the light of the world. Kaya sabi ko sa inyo, come to me all of you who are tired and heavy laden and I'll give you rest. Dapat tinatanong ng mga religious Israelites, you mean pagod kami? Bakit? Di ba kayo pagod? Hindi ba nakakapagod ang inyong religion? Katakot-takot na bawal, katakot-takot na batuhan, judgment, rejection. Sabi ni Jesus, come to me and I'll give you rest. My yoke is easy and my burden is light. Dapat tanong ng mga Israelites, you mean ang burden namin ngayon heavy? Kaya ko nga kayo bibigyan ng kapalit na burden. Light and easy, restful and peaceful. Because that's what you need. That's what you do not have. In spite of or because of your religiosity. 2 Corinthians 4:6. Sapagkat ang Diyos na nag-uutos sa magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip. Sa tenga at sa ulo. Ang dami pang paliwanag pero isa lang naman ang gustong palitawin dito sa mensaheng ito. Now, gusto ko rin ibahagi sa inyo mga kapatid ang statement coming from, I don't know this man mga kapatid, itong person na ito, but yung kanyang reaction, I agree. Incidentally, ako'y sumasang-ayon. Babasahin ko po sa inyo yung reaction niya. At isa rin po ako sa sumasang-ayon dito mga kapatid. Paki-present mo nga kapatid, number 3 there. Kapangalan pa namin, Norman Season Lau. I repeat, I don't know him. Pero ito ang sabi niya, there are some Christian pastors who are trying to mislead and deceive the people of God by claiming that Yahweh is not the Father of Jesus. They even have the audacity to equate Yahweh with Satan, which is true. Yung present ko sa inyo last week, and the message na narinig natin ngayon lang. This is nothing short of blasphemy. But wait, there is more. According to these delusional pastors, John chapter 10 verse 10 refers to Yahweh. Not the second part, but the first part that says, the thief comes to steal, kill, and destroy. So, nakakalungkot. Yahweh, thief. Yahweh, darkness. Meron pang ang Tagalog na binanggit. Si Yahweh ay pabigat. Where they got this idea is beyond my capacity to understand. But look at this. In Hebrew, the name of Jesus is Yeshua, which means Yahweh saves. Glory to God. Clearly, Yahweh or YHWH, tetragrammaton po, is the Father of Jesus who sent him into the world to save mankind. Jesus does not contradict Yahweh. Jesus is the fulfillment of Yahweh's plan to save mankind. To say that Yahweh is not the Father of Jesus is to distort Scripture. But to what end? That is what I am still trying to discover and understand.
Maybe I will present a theory in my next post. I leave you with this thought. I am astonished, Galatians chapter 1, verses 6 and 7. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. Ang nakakabahala, mga kapatid, lalo na kitang-kita na po natin ang heresy, ito'y heretical teaching, na si Yahweh ay hindi ama ng ating Panginoong Jesucristo. The Bible clearly declares na ang ama ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nagkatawang tao ay ang si Yahweh. Same, hindi po kinukontra, pero ito, yung kanilang sinasabi ay kabaliktaran ng katotohanan. They, or the likes of these people, these preachers, they are attacking one of the major truths in the Bible. At ang inaatake mismo ay ang Diyos na sinasamba nating mga Kristiyano. Ang ating Diyos Ama. Ang nakakalungkot po, sa halip na ipagtanggol natin ang katotohanan, meron pang nagtatanggol sa kamaliang ito. Maliwanag pa sa sikat ng araw na ito'y heretical teaching pero hindi nila mabitaw-bitawan. Maliwanag po, that is a form of idolatry. Sa tao, naniniwala. Ulit ko, mga kapatid, know your Bible. Make time to read and study and love the truth. Make time lang po, mga kapatid. Gaano man tayo ka-busy, I don't care kung madaling araw o alanganing oras, just make time and love the truth. Para yung iyong footing ay firm at ikay maging steadfast. Bagaman nakababahala, talagang nakakashock pa nga sa iba, but hindi ka mas-sway, hindi ka mararahuyo, hindi ka madideceive ng mga seducing and deceiving spirits na ito. Dahil ang nagsasalita, seemingly credible. Seasoned na ito eh. 5 dekada nang nangangaral. Ang lawak ng influensya niya, napapansin niyo po ba, ini-expose ng Panginoon ng itong mga kilalang mga pastor, even international evangelists or mga international pastors. Ito'y wake-up call sa ating lahat. Wake-up call ito, mga kapatid, na ang loyalty natin, your loyalty, your adoration ay dapat na kay Lord, nasa Panginoong Diyos at sa Kanyang mga salita. Hindi sa pastor, hindi sa ministro, hindi sa ebanghilista, hindi sa tao, hindi sa amin, kundi kay Lord at sa Kanyang mga salita. False teaching na ito, maliwanag that they are equating Yahweh with darkness, with Satan. What a blasphemous statement. At dahil ito'y false teaching, susundin ko ang sinasabi ng Biblia. Susundin ko ang utos ng banal na kasulatan from Romans chapter 16 verse 17. Sa mga nagsasabing ipagpepre ko, that's your opinion. That's your choice. But let me read you ang sinabi sa Romans 16 verse 17. Listen to the word of God. Pakinggan natin ang inspired words of the Apostle Paul, inspired by the Holy Spirit. And mind you, church, sa aming mga listeners, mga kapatid na naririto, ang author ng Bible, I repeat, ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. And he is expressly saying that in the last days, in the latter times, at involved kasama po yung ating era ngayon, mga kapatid, some will depart from the faith. So yung inaataking Old Testament, nilalabanan ng Old Testament, tinatakwil, inaalis ang Old Testament,
pati pangalan ng Diyos ay kanilang nilalapastangan. Sino ang tunay nilang nilalapastangan? Ang Espiritu Santo na siyang may akda ng salita ng Diyos. Pakinggan niyo po, now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you learned, and avoid them. Ngayon isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutunan. Lumayo kayo sa kanila. Ano yung aral? Sa simula't simula pa. Way back 1980s, nung ako'y tumanggap sa Panginoong Jesucristo, yung aral na natutunan ko, na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ang tunay na Diyos. And then here comes this one na nagsasabing, ibang-iba. Si Jesus at si Yahweh. Si Jesus ay liwanag. Ang kay Yahweh ay kadiliman. Siya lang po ang nagbigay ng ganong interpretasyon. Hindi niya naintindihan. Kaya po, ano ang dapat gawin? Sundin? Tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa aral, sa mga aral na inyong natutunan. Lumayo kayo sa kanila. Susundin ba natin ito? Amen. Ano ang dapat gawin? Layuan. Hindi sinabing ipanalangin sila. Kung alam mo ang katotohanan at kung pinananahanan kang tunay ng Espiritu Santo, hindi ka tatagal sa ganitong uri ng maling turo. Hindi mo kakayaning pakinggan ang kabuuan ng kanyang pangangaral. Dahil alam na alam mo na napakalayo nito sa katotohanan. Amen. At ito pa po ang sabi ng Biblia. Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 27. Proverbs chapter 19, verse 27. Pakinggan nyo, mga kapatid. Cease listening to instruction, my son, and you will stray from the words of knowledge. Tatagalogin natin, mga kapatid. Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng mga aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Kaya ako'y nababahala, mga kapatid, lalo na sa mga dapat ay maligtas, maakay sa Panginoon at narinig itong ganitong klase ng aral. Sa mga bagong Kristiyano, lalo na po sa mga nagsisimula pa lamang, na sa pagpikit ng kanilang mga mata habang sila'y mananalangin kay Yahweh, ang papasok sa isip nila, darkness, kabigatan, kadiliman, pabigat o magnanakaw, murderer, thief. Kung ako nga po, mga kapatid, for almost 4 decades na po akong nasa ministry, gustong pumasok ang spirit of confusion in my mind. Because as I said, inuulit ko, hindi po novice itong nagturo na ito eh. Napakalaki ng influensya nito eh. Respetado itong taong ito eh. So isipin nyo, how much more sa mga nagsisimula, sa mga bagong Kristiyano, malilito, matatakot, ang iba'y manlulupaypay na. At anong sasabihin ng mga kaibayo sa pananampalataya? Yung mga born again, iba-iba na yung kanilang aral. Mabuti pa, mga kapatid, ito'y opinion ko, mabuti pa nga sa ibang relihiyon, sa isang malaking simbahan o iglesia, hindi ko narinig ni minsan na nilapastangan nila ang Diyos Ama. Maging, in fairness, maging sa ating Panginoong Jesucristo. And here comes this perverted teaching, na may audacity, merong lakas ng loob, o wala sa lugar na tapang,
na sabihin na si Yahweh, hindi siya ang ama ng ating Panginoong Jesucristo. Si Yahweh is darkness. Kaya ito ang instruction. These are just some of the instructions ng Biblia that we have to follow. Wala pong itong personalan. Inuulit ko, hindi ko pinipersonal itong mga taong ito. Pero ang mali ay mali. Kahit ako, pag mali ang aral ko, sabihin ninyo. Hindi porke pastor at dapat nating igalang, mahalin, ipanalangin, kung ano na lang ang sabihin niya eh. Kaya ko ini-encourage ko po kayo lagi, mga kapatid, paulit-ulit kong sinasabi, just like a broken record, ika nga, palagi ko sinasabi, read your Bible, study your Bible, pray, pray, pray. Dahil si Satan ngayon ay talagang hindi po humihinto para mambiktima. At ang bibiktimahin niya yung kulang sa kaalaman, kulang sa pagbabasa ng Biblia. Kung hindi mo alam yung aral, alamin mo na ang salita ng Diyos. Expose tayo sa social media. Halos araw-araw hawak natin yung smartphones natin, di ba? At nandyan din siya, yung mga nagtuturo ng maling aral. Pero inuulit ko, kung alam mo ang katotohanan, kilala mo ang Diyos na tunay at Diyos na buhay, ginagalang mo si Yahweh, hindi ka maliligaw. Dito sa Titus chapter 1 verse 9, mga kapatid. Tito 1:9, isa po ito sa mga qualifications and requirements o qualifications, one of the qualifications ng mga ministro, ng mga preachers, ng mga tagapanguna sa iglesia. Holding fast, Titus chapter 1 verse 9, holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict. Amen. Praise God. Sa wikang Filipino, sabi, dapat na kanyang pinanghahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo. Upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. So ano ang tungkulin ng isang mangangaral? Para ipagtanggol ang maling aral, ang tungkulin ng isang mangangaral ay ituro ang wastong aral. Remember our topic, worship with sound teaching. Magiging tama ang iyong pagsamba sa Diyos kung tama ang aral na iyong pinangahawakan. Kung wasto ang aral na iyong pinangahawakan. This is a wake-up call sa lahat ng mga Christians. Panghawakan natin yung wastong aral sa Biblia. At pangalawang tungkulin, pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Kaya lalabanan natin, gigibain natin yan. Hindi natin papayagan na itong maling aral na ito'y pumailan lang at magtagumpay. Gigibain natin itong stronghold na ito. Magtatayo pa lang si Satan sa isip mo, wawasakin na natin yan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo. Glory to God! Ang pangalang Yahweh, church, is one of the Old Testament names for God. Number one, I'll just share this with you, hindi po ito exhaustive. Magkaroon tayo ng idea, ng knowledge. Number one is Elohim, meaning God. A reference to God's power and might. Yan ay nasa Genesis 1:1. One of His names, Elohim. In the beginning, Elohim. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa Psalm chapter 19, verse 1. Paki-flash, Brother Pong. Okay lang? Alright. Nasusundan niyo po ba ang message ngayong umaga?
Meron ba tayong natututunan from the Word? Paki-flash ang Psalm 19 verse 1. You have your microphone, Nori. Tulungan mo ako magbasa. Sometimes yun ang problem ng technology. 19 verse 1. Okay. Ang kalangitan ay nagpapahayag Praise God. ng kaluwalhatian ng Diyos Elohim. at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. So yung pangalang Elohim ay nagpapakilala ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang kalakasan, His might and power to create. Elohim. And by the way, dyan sa name Elohim, meaning God's, ang kumpletong paliwanag niyan, if you will just proceed to the New Testament, nilinaw na yun ay, that pertains to the Holy Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Glory to God. Another name of God in the Old Testament is Jehovah, sometimes spelled Yahweh. Kabanal-banalang pangalan ng Panginoong Diyos, Tetragrammaton, and it has reference, the name Yahweh has reference to God's divine salvation. Kaya the name Jesus means Yahweh saves. Kaya yung nagsugo kay Jesucristo ay ang kanyang ama, si Yahweh. Hallelujah. Genesis chapter 2 verse 4. Genesis 2:4. This is the history of the heavens and the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Inaatake nila si Yahweh. Pansinin niyo po, have you noticed? Every time in your Bible, mga kapatid, na mabasa ninyo ito, capital L, capital O, capital R, capital D, katumbas niya na Yahweh. Ang kabanal-banalang pangalan ng Diyos, Tetragrammaton. Kaya minagaling, minabuti ng mga scholars para wag mispronounce ang pangalang ito ng ating Panginoon. Ginawa nilang capital L-O-R-D. Yahweh po yan. Nakuha niyo po. Number 3, El Elyon, another name of God in the Old Testament. El Elyon, meaning the Most High God. Hindi siya iba kay Yahweh. Hindi siya iba kay Elohim. Amen. Hindi po iba. Number 4, El Roy, meaning the strong one who sees. Nakita niyo po yung mga names ng Panginoong Diyos sa Old Testament ay tumutugon sa kanyang dealings at sa kanyang gawa. Sa kanyang pakikisalamuha, sa kanyang how He manifests Himself. That is one of the ways God is revealing Himself through names. When it comes to saving and God's divine salvation, Yahweh is the name. Talking about His power and might in creation, Elohim is the name. Talking about His Highness, the Most High God, El Elyon is the name. Meaning, talking about the strong one, the strongest of them all, who sees. Talking about that, El Roy is the name. Hallelujah. The God who sees. Number 5, El Shaddai.
Hallelujah. Meaning the God of the mountains or God Almighty. Meron din kahulugan ng El Shaddai, the breasted one, the God who provides, who sustains. Genesis 17:1, Psalm 91, verse 1. Paki-flash mo nga, brother, ang 91 ng Psalm, verse 1. Praise God. Psalm 91, verse 1 po. Kanina binabanggit saang sumisilong. Alam nyo, nababanggit ulit, kanina nakasilong. Grabe ang, kung titignan nyo, akala mo matalino, no? Ang sabi ng kanyang mga tagapagtanggol, nilalaliman namin ng pag-aaral at pagsusuri tungkol sa pangalan ng Diyos. Ayon, sa sobrang lalim ng pagsusuri ninyo, nasumpungan kayong mababaw. Mga kapatid, hindi kailangan laliman pa natin. Sapagkat ang Biblia ay plain and simple. Hallelujah! He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Hallelujah! Kung ikay nangangamba, kung ikay natatakot, kung ikay nanghihina, kanino ka sisilong? Kanino ka titira? Saan ka maninirahan? Sa tirahan ng kataas-taasan. Saan ka mananatili? Sa lilim ng kanyang kapangyarihan. El Shaddai. Glory to God. Amen. Wala pong pinagkaiba yan. Si Elohim, si Jehovah, si Yahweh, si El Elyon, El Roy, El Shaddai. Isa po yan. Pareho po yan. Siya ang Ama at Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga pastor o mga ngaral na nanganganlong at nagtatanggol sa sinungaling na ito at sa mga kagaya niyang sinungaling, mananagot kayo sa Panginoon. Mahirap sumikat sa bagay na matulis. Mananagot kayo sa Espiritu Santo, mananagot kayo sa Ama, mananagot kayo sa Panginoong Jesucristo. At kung loobin po ng Panginoon, mga kapatid, yung Old Testament na nire-reject nila, ngayon lumulutang yung ano ba yan? Marcionism na yan. Naglilitaw nitong mga isim na ito eh. Napansin niyo po ba? May isim, Calvinism, ngayon naman Marcionism. Oo. Ano pa kayang isim? In a nutshell, mga kapatid, yung mga Marcionists, they are rejecting the Old Testament. And kung loobin ng Diyos, first Sunday sa Sunday, ating communion, sa second Sunday, you don't want to miss it, mga kapatid. Patutunayan ko po sa inyo in the light of Scripture na ang Bible ni Jesus was the Old Testament. Hallelujah! Praise God, wag nating hatiin ang Biblia. Tanggapin natin pareho yan. Mismo ang Panginoong Jesus, pinagtanggol niya, pinaglaban niya, pinangaral niya, itinuro niya, tinupad niya ang Old Testament. Hallelujah! Glory! Praise God! Kung ano ang kailangan natin sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya. He is complete. He provides. He is our giver. He will always meet our needs. Kaya nga siya nagre-reveal ng kanyang mga pangalan in the Old Testament sigun sa pangangailangan ng kanyang bayan. Just like His compound names. Nakasulat po yan sa paligid ng ating church. And let me remind you, Jehovah Jireh, meaning the Lord will provide. If you have a need, go to Jehovah Jireh. You see, lahat ng ating pangangailangan, tinatapatan ng pangalan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Jehovah Jireh, Genesis chapter 22, verses 13 and 14. Hallelujah!
Then Abraham lifted up his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its horns. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. Verse 14, please. And Abraham called the name of the place, the Lord will provide. Have you noticed, mga kapatid? The Lord, Jehovah Jireh, sometimes spelled as Yahweh, capital L-O-R-D. Yahweh provide. He will provide. Will provide. He provides. Hallelujah. At katulad po ng pagtatanong ni Ginoong Lau, actually nagtatanong saan kinuha nito, where they got this idea is beyond my capacity to understand. But allow me to say this, alam ko kung saan galing yung teaching niya, alam ko, from demonic doctrine, deceiving spirits. Doon galing yun. Magalit na kayo kung magagalit. I don't care. I stand for the truth. Yahweh is Yahweh, and Yahweh is my God. And God is good. God provides. God saves. Jehovah Rapha, meaning the Lord, our healer. If you need healing, divine healing. Hallelujah. He is your healer. Exodus 16:26. Exodus 16:26. Amen. Glory to God. The Lord out 15. Let us go there. Exodus. When the children of Israel saw it, 15:26. There you are. Yes, amen. Hallelujah. If you diligently heed the voice of the Lord. Sinin niyo po, mga kapatid. Capitalized lahat ng letra. Yahweh po yan. Jehovah, iisa po yun. If you diligently heed the voice of Yahweh or Jehovah your God and do what is right in His sight, give ear to His commandments and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians. For I am the Lord, capital L, capital O-R-D, Yahweh po yan, who heals you. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Exodus 17, verse 15. Exodus 17:15. And Moses built an altar and called its name, "The Lord is my banner." Jehovah Nissi. Hallelujah! Amen. Nagtayo si Moses ng isang dambana at pinangalanan ito ng ang Panginoon. Kita nyo kahit sa wikang Tagalog, sa wikang Filipino, lahat malaki ang titik. Si Yahweh po yan. YHWH. He is our banner. Kaya tayo nagtatagumpay. Di ba? Dala-dala natin ang banner ni Yahweh. Kaya yung mga laban kay Yahweh, sa demonyo kayo. Huwag niyong lapastanganin ang pangalan ng Diyos. Naku, you're treading on dangerous grounds. Kahit ano pang ibigay sa akin kapalit sa kinalalagyan ninyo, sa inyo na yan. Amen? I will praise the name Yahweh. I will proclaim His name. He is my God. Exodus 31 verse 13, brother.
Exodus 31:13. Speak also to the children of Israel, saying, surely my Sabbaths you shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I am the Lord who sanctifies you, Jehovah Makadishim. Amen? Nasusundan niyo po mga kapatid? Yahweh, Jehovah. Judges 6:24. Judges 6:24. Sinishare ko po sa inyo, binabahagi ko sa inyo ang names of God in the Old Testament. So Gideon built an altar there to the Lord. Have you noticed capitalized lahat? And called it the Lord is peace. To this day it is still in Ophrah of the Abizrites. The Lord or Jehovah Shalom. So when you say Jehovah Shalom, sinasabi mo rin Yahweh Shalom. Praise the Lord. Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, Psalm of David. Naku, kung buhay si David, si King David, meron akong, hindi ko nasasabihin, mga kaphari po yan eh. The Lord is my shepherd, I shall not want. Pansinin niyo po, the Lord, capitalized, Yahweh ang katumbas po niyan. Jehovah Rohi. Isaiah chapter 6 verses 1 to 3. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Next verse, please. And above it seraphim, each one had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. Verse 3. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, Banal, banal, banal ang Panginoon. And then, Yahweh is darkness. Si Yahweh ay pabigat. Si Yahweh ay thief. Si Yahweh ay murderer. Hindi ko alam kung anong klaseng, kung anong uri ng salita ang ilalapat ko sa mga taong ito. Bahala na ang Diyos sa inyo. Napakabanal ng pangalang YHWH. Every time, sa tuwing may mababasa kayong capitalized lahat ng letra, malalaki yung titik, yan ay tumutukoy sa pangalang Yahweh. Jehovah's Sabbath, meaning the Lord of hosts. Isaiah chapter 40, verses 28 through 31. Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. Nas minaliit nila, in-equate nila sa darkness, si Yahweh. Nakakatakot, di ba? Mga kapatid, everlasting si Yahweh. Tayo, hindi nga natin alam kung aabot tayo ng 100. Kaya nga hinahangaan yung umaabot ng 100 taon.
Umapila yung ibang mambabatas, gawin ng pag 90, bigyan na rin. Kasi bihira nang umaabot ng 90. Pansinin nyo, pabata ang mga namamatay, nagkakasakit. I don't know kung aabot ako ng 100. Siya ang nakakaalam ng buhay ko. He knows my numbers, my days. Pinakikita ng Biblia kung gaano ka-fleeting, kung gaano ka-brief, kung gaano ka-iksi ng buhay natin. But compared to God, yung nangaral kanina tuturo ngayon, I don't care kung kilala sa buong mundo, sa buong Pluto, o saan mang 9 planets na yan. 9 ba ang planets? O, yun nga, hindi ko na nga matandaan eh. Di mo kailangan, kapatid, di mo kailangan magpakalalim ng, simplihan mo ang pananampalataya. Manalig ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Igalang mo siya, mahalin mo siya, purihin mo siya. Kung meron kang pangangailangan, nanghihina ka, may sakit ka, lumapit ka sa Kanya. Ika'y nagigipit, lumapit ka sa Kanya because He provides. Ika'y nagugulumihanan, ika'y natatakot, sumilong ka sa lilim ng Kanyang kapangyarihan. Kumpleto ang Panginoon. Lahat ng ating needs, even our wants, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Mga minamahal, focus tayo sa katotohanan. Huwag kang mangamba, focus ka sa Biblia. Read your Bible, study your Bible, and love the truth. The Lord God, Yahweh, Jehovah, the Creator of the ends of the earth, He neither faints nor is weary. Hindi nga hinihingal ang Panginoong Diyos. His understanding is unsearchable. Praise the Lord. Verse 29, please. He gives power to the weak. There you are. Kaya yung nilalait-lait po nila ng grupo nila na si Yahweh is darkness, ini-equate kay Satan. Kanino kayo lalapit kapag kayo nanghihina? He gives power to the weak. Yahweh gives power to the weak. And to those who have no might, He increases strength. Hallelujah. Nararanasan natin yan, mga minamahal. Ilang beses kong naranasan in my life, mga kapatid. When I am weak, kapag ako'y nanghihina, kapag ako'y nanlulupaypay, kanino ako lumalapit? Hindi sa misis ko, mahal ko siya, pero ang kalakasan ay nanggagaling sa Panginoon. Papasok ako sa lilim ng Kanyang makapangyarihang pakpak at sabi, Panginoon, nanghihina po ako. Panginoon, nanlulupaypay po ako. Lord, bigyan niyo po ako ng kapahingan. Instantaneously, God provides, He gives power to the weak. Hallelujah! And to those who have no might, Lord, wala na po akong might, wala na po akong lakas, Panginoon, drain na po ako. Just a simple prayer with faith and submission and respect to God Almighty. He gives might, and to those who have no might, He increases strength. Kahit sa trabaho mo, kahit ano man ang ginagawa mo, kahit ikay nag-iensayo, nanghihina ka na, Panginoon, bigyan mo ko ng lakas, maakyat ko lang po itong bundok na ito. And He gives. Tapos lalait-laitin nila, sino to? Anong tingin ninyo sa sarili ninyo? Sino ba kayo? Pare-pareho lang tayong mga alabok. Lupa. Kanino ka mananalangin sa sandaling ikay mawawala na sa mundo? Kanino tayo hihingi ng tulong kung kailangan natin ng tulong? Hindi ba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat? Kanino nanalangin ang ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nasa kalagayang tao? Kanino siya nananalangin? Hindi ba kay Yahweh? Sa kanyang Ama? Kay Adonai? Kay El Elyon? Hallelujah! Kaya kung tunay na Jesus, mga kapatid, ang sinusunod natin, yung Jesus ng Biblia, hindi yung Jesus nila, iba yung Jesus nila. Ang kikilalanin din nating Ama ay ang Ama at Diyos ng ating Panginoong Jesucristo.
Jeremiah 23 verse, I'm sorry. Tuloy natin sa verse 30. Excited po ako mga kapatid. Even the youth shall faint and be weary. That's true. Ilan ang mga youth dito mga kapatid? Kagaya ko. Huwag kayo mahiya, taas ang kamay ng nasa, yan mga kabataan. Oh. Na-save po ang inyong pastor, I was 16. Sino ba 16 years old dito? Ayun, kasing edad mo ako, sister. Iho, iha, nakabaliktad tuloy. Ngayon po ako'y 58, turning 59, loobin ng Panginoon just a few months from now. Hindi ko alam kung aabot pa ako, mga kapatid. I'm ready. Nakaimpake na ho ko, mga kapatid. I'm ready to say, goodbye, world, goodbye. Now don't you weep for me when I'm gone, 'cause I don't have to live here alone. And when I hear the last trumpet sound, my feet ain't gonna on the ground. I'm gonna shout. Di porke seryoso ang subject natin, sisimangot na kayo. Even the youth shall faint and be weary. Nararanasan to ng mga youth, even athletes, mga kapatid. Naglalaro ngayon ang mga atleta natin sa Olympic. Napapagod din yan. Marunong lang magtago ng pagod yan. Oh. And the young men shall utterly fall. Tuloy natin, verse 31. But those who wait, pansinin, notice, on Yahweh, the Lord, shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kaya pinakikilala ko po sa inyo sa liwanag ng salita ng Diyos, yung naglalayo sa atin kay Yahweh, yung naglalagay, nagtatanim, nagpupunla ng binhi ng kalituhan sa isip, ay walang iba kundi si Satanas, na numero 1 kumakalaban kay Yahweh, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sa mga huling araw na ito, magsusugo pa siya, gagamit pa siya ng mga seemingly kasama sa pananampalataya, but in reality, from the faith, they have apostatized. They have deserted the faith. Jeremiah 23 verse 6 po. In his days, Judah will be saved. Israel po ang tinutukoy dito, mga kapatid. And Israel will dwell safely. Mangyayari po yan. Prophecy po ito. Now this is his name by which he will be called, the Lord our righteousness. Sa iba't ibang panahon, dispensation, sa iba't ibang needs ng tao, God is revealing Himself through different names. Pero iisa po ang tinutukoy dyan. Ezekiel chapter 48 verse 35. Ezekiel chapter 48 verse 35. All the way around shall be 18,000 cubits. And the name of the city from that day shall be, the Lord is there. Hallelujah. Ang sukat sa palibot ng lunsod ay 18,000 siko at ang magiging pangalan ng lunsod mula sa araw na yaon ay ang Panginoon ay naroroon. The Lord is there. Nasa-sense niyo ba, mga kapatid, ang mensaheng ito ng ating Panginoon? He is everywhere. He is here, He is also there. He is the God of the mountains and the God of the valley. Kahit saan ka, nandun siya. Woo! Hallelujah! The Lord, capital L-O-R-D, He is there. Yahweh is there. Malachi 1:6. I'm beginning to close, mga kapatid. Malachi 1:6.
Ginagalang ng anak ang kanyang ama. Praise God. At ng mga utusan ng kanilang amo. Kung ako nga'y isang ama, nasaan ang karangalang nararapat sa akin? At kung ako'y amo, nasaan ang paggalang na para sa akin? Sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo. O mga pari o kay kasaserdote na humahamak sa aking pangalan. Kasama na po rito ang mga pastor ngayon na humahamak sa pangalan ng Panginoon. Inyong sinasabi, paano namin hinamak ang iyong pangalan? Isipin natin sa mandali ang mga salita ito ng ating Panginoon. A son honors his father. That is true. Tatay mo pa rin yan. Magulang mo pa rin siya. We are not perfect. I still honor my dad, tatay ko. Ginagalang ko siya. And a servant, his master. A servant will always honor his master. If then I am the father, God is speaking. If then I am the father, where is my honor? And if I am a master, where is my reverence? Says the Lord of hosts to you priests who despise my name. Yet you say, in what way we have despised your name? So ngayon, nagda-damage control kayo ngayon? Panay ang pagtatanggol ninyo? Pagpapaliwanag ninyo? Ang nasabi nyo nasabi nyo na. Tinatanong tayo ngayon ng ating Panginoon. Tinatanong ka ng Yahweh na nilalapastangan ninyo. The Lord, capital L-O-R-D, the Most High. To you, preachers, priests, pastors, who despise my name, and yet you say, in what way have we despised your name? Alam nyo na ang sagot. Kaya kayo nagkukumahog ngayon magpaliwanag dahil nilalapastangan nga ninyo ang Panginoon. Wake up call po ito, mga kapatid. And as I close, Brother Pong, tulungan mo ko to flash this one, mga kapatid. Itong statement na aking presentation number 2. All right. Okay. Ang statement na babasahin ko ay nanggaling, it came from communicating Christ in the world. Per checking the official YouTube channel of DZAS FEBC Radio TV. Okay, so ito, after much consideration of sound doctrine, the Far East Broadcasting Company, Philippines, and the other sister stations have officially pulled out Ed Lapis and his ministry day by day since the start of July. His false teachings of Marcionism, teaching Yahweh is of the devil, while the Lord Jesus is heavenly, have caught the attention of being called out by the entire evangelical body who used to follow him online and his radio ministry. The Jesusness of Ed Lapis is not the Jesusness of the Bible. As God is truly holy and just according to the entirety of the Scripture. Amen and amen and amen.
Thank God! Thank you, Jesus! Kaya yan ang iiwan po natin. Iiwan ko po sa inyo. Let us always meditate dito sa verse na ito, mga kapatid. Malachi 1:6. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ang alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? Kung ako nga'y ama o isang ama, nasaan ang karangalang nararapat sa akin? Karapat dapat parangalan ng Diyos Ama. Nagtatanong po ang Panginoon. Narito tayo ngayon, mga kapatid, sa awa ng Panginoon at sa biyaya niya. Narito tayo upang igalang natin ang ating Ama sa langit. Kung nagagawa natin igalang ang tatay natin sa lupa, ang nanay natin, igalang ang ating mga boss, ang ating mga amo, ginagalang natin ang lahat ng nasa authority, lahat ng nakatatanda, ginagalang natin maging ang mga bata, di po ba, mga teenagers. Respect begets respect. Nasaan? Nasaan ang karangalan at paggalang nararapat para sa akin? Sabi ng ating Diyos na nagsasabing, kung ako nga'y ama ninyo. Ibigay natin sa Panginoon ang karangalan ngayong umaga. Tayo po ay tumayo, mga kapatid.